posible na bumagsak din yung mga tulay natin kagaya na nangyari sa ibang mga lugar. Lang po, curious tama lang. ka, Doc Nino. So with the suspension of our governor, ano po ang nangyari doon sa na-issuehan ng mga permit na mag-quarry na 205? Tuloy-tuloy pa rin po ba ang pagka-quarry nila? O sila po ba ay nahul? Ayan ka na naman. Patusok. Di ka natuto. Wala ka nang ginawa kung di manisi. Ikaw gumawa ng problema. Based nga po doon sa may Department Order 16 series of 2002 po ng DPWH. Ang topic po doon is operation of weighbridge and portable axle weighing stations and revised maximum allowable gross vehicle weights or GVW and or axle load for trucks and trailer. So nakalagay po doon sa IRR or Implementing Rules and Regulation ng RA 8794 or the Motor Vehicle User Charge Act of 2000. Yung bridge design po naka-base po doon sa HL-93 which is yung theoretical loading proposed by AASHTO or the American Association of State Highways and Transportation Officials, which is the international standards po na ina-adapt po natin sa national dito po sa Philippines. Makikita po natin doon sa mga tulay may nakalagay po doon na 17 tons, 27 tons at saka po 38 tons. Para po yun sa mga tulay natin. Nakalagay din po yun sa RA 8794 po na nakabase po yung 17 tons po sa trucks with 2 axles or 6 wheels. Yung 27 or 28 tons po yung truck with tandem rear axle or 3 axle with 10 wheels. Ayan. At saka po yung truck semi-trailer with 5 axles or 18 wheels. So sa bridge po natin, sa design po ng DPWH, ang maximum allowable po ay 38 tons. While dun po sa roads natin, ang maximum po ay 41 tons po. And with the current na nangyayari ngayon na ang dami nating mga truck na dumadaan na more than 40 to 100 tons na posible na bumagsak din yung mga tulay natin kagaya na nangyari sa ibang mga lugar. Tama ka, Doc Nino. Doon sa ating monitoring dito sa ating city roads and national roads within the city, nakita natin po na talagang 24/7 yung paghakot. Walang holidays, walang weekends, continuous po. Yun yung mga quarry, trucks ng mga quarry. Yes, majority, Doc Nino, nanggagaling dito sa may Gabaldon, La Ornean, Bungabon. Makikita natin yung tuloy-tuloy na, kung makikita po natin sa video, araw-araw po yan. Ganyan po ang sitwasyon sa ating mga kalsada. Kaya nga po, mainam yung naging hakbang po ng ating pamahalaang lungsod doon po sa pagbabawal muna sa ilang parte ng kalsadang panlungsod natin para po maprotektahan, maiwasan na natin yung mga pagkasira. Yung mga national highways po natin, nakita nyo naman po halos taon-taon ginagawa yan dahil sa same na problema po. And attorney, tanong lang po, curious lang. So with the suspension of our governor, ano po ang nangyari doon sa na-issuehan ng mga permit na mag-quarry na 205? Tuloy-tuloy pa rin po ba ang pagka-quarry nila o sila po ba ay na-hold? Yung na-issuehan po na... Doc Nino, yung 205 na ECC na supposedly ini-issue ng DNR, alang in-issue yung hindi nila, walang ganon. Ang nangyari, yung local ECC lang ginagamit nilang requirements. Kaya nga nagkaroon ng pene dahil may violation. Isipin mo, 205 DENR ECC ang hindi nila na nagawang requirements. Mandatory yan. At yan ay sinasaad doon sa Philippine Mining Law na kailangan yun ay isa sa requirements. Pero ang ginawa ng probinsya, sila lang ang nag-evaluate, sila ang may local ECC at yun lang ang kanilang sinusunod. So, ang batayan ng governor ay ang ordinansa ng probinsya at opinion ng provincial legal attorney nila, which is directly contrary dun sa sinasabi ng national law na kailangan ECC.
Kaya nga napinahan ng 1 year. Sa tingin ng mga abogado, kasi ang naghabla dyan, field investigator ng ombudsman, hindi lang si Duldulaw. Kaya, ang tauhan din ng ombudsman ang isang complainant. At bilang abogado, ako, pag tinanong mo, mababa yung penalty, 1 year. Tama. Dahil sabi, simple misconduct lang. Pero paano magiging simple misconduct yun? Pwede siguro, Attorney Edwin, kung isa, dalawa, nakalusot, pwedeng lapses o konting simple negligence. Pero this involves 205 ECC na mandatory requirements ng Philippine Mining Act. Kasi ng DENR. At ilang taon Nilabag nila. Ilan taon na po? Tama po, Attorney. Halos 2 term ni Governor Umali yan, na ganyan ang patakaran. Baka hanggang ngayon nga, ganyan pa rin sa probinsya. Opo. Ngayon, wala bang element of corruption? Hindi yung taong bayan na mag-isip, yung nakikinig at nanonood kung meron o wala. Opo. Pwede naman pong yung mga nanonood natin at nakikinig, pwede naman pong pumunta sila sa Google, tingnan po nila. Kasi po yung pinagtatalunan dito, ang naging penalty ay para sa simple misconduct. Yun po yung up to 1 year na suspension. Kung yung misconduct po ay yung tinatawag na grave, 2 klase po kasi yung misconduct na offenses. Simple misconduct hanggang 1 taon suspension. Pag grave yung misconduct, ay nagiging dismissal from the service. So, mas mabigat yung grave misconduct. Pwede naman po silang pumunta sa Google. Inaanyayahan ko po sila. Ano ba ang Sa Google pinagkaiba po, ng ano? i-type lang po nila doon sa search bar ng Google, simple misconduct and grave misconduct. Makikita po nila yung pagkakaiba doon. Sa grave misconduct po, merong sinasabi na pag grave misconduct kasi merong willful intent to violate the law. Yung sadyang paglabag doon sa batas. Alam mo, pero sadya mong nilabag. Ngayon, pumunta po sila sa isang search bar ng Google, mag-search ulit sila, i-type naman nila yung repeated violation and willful intent to violate the law. Kung meron silang AI overview, o kahit hindi, lalabas doon, makikita nila doon na sinasabi, kapag yung violation, kahit minor offense lang, ay repeated na ginagawa, nagiging grave yung offense, nagiging grave yung misconduct. So, Attorney Edwin, ito grave. Kasi 205 times itong ginawa. 2009. Yun po yung lumalabas. Kaya nga po ako, ayoko magkomento ng diretso, pero sabi ko nga, yung nakikinig sa atin, gawin lang yung 2 na yon. Alamin lang, Google, simple and grave misconduct. Pagkatapos Google, repeated violation and willful intent to violate the law. Sila po mismo mapagtatanto nila kung ano yung kahulugan ng 205 na violation. Hindi ganito yon. May 205 applicants, Attorney Edwin, na hindi nila ni-require ng mandatory requirement ng ECC na sinasabi ng national law, yung Philippine Mining Act. Yes po, sir. Hindi nila ni-require yung applicant. Ang ginawa nila, ang kanilang ni-recognize ay yung local ECC nila. So, this is a repeated time. Paulit-ulit Yes po. itong ginawa. At saka, in the case of Governor Umali, siyempre, hindi naman natin maikakailan na abogado siya. Imposible namang hindi niya alam itong batas. He is supposed to know the law. And he has his legal officer. He has a provincial administrator who is also a lawyer na makapagpapayo sa kanya na, Governor, 205 no tayo na, hindi tayo nagre-require nito, baka tayo sumabit dito. Kung 1-2 lang, pwede ng simple misconduct, Attorney Edwin, di ba? Yun po yung sinasabi doon sa Google na kung 1, 2, 3, hindi yan pattern, yan ay simpleng pagkakamali. Pero kung yan ay paulit-ulit na ginagawa, it establishes a pattern at nagpapakita ito ng willful na intention na labagin yung isang rule o yung isang batas. Baka pwede mo na rin paliwanag, Attorney Edwin, yung gross neglect of duty.
Ganun din po yung neglect of duty naman po, ang kaibahan lang nun sa misconduct. Yung misconduct kasi may ginawa kang labag sa batas, labag sa patakaran, etc. Yun naman pong neglect of duty, ito naman ay yung kakulangan mo doon sa iyong performance ng iyong tungkulin. Yung ganun din po yung elemento kapag ikaw ay pabaya sa tungkulin mo, yun ay simpleng neglect of duty. Pero marami. Kung pabaya ka sa duty mo ng paulit-ulit, alam mo yung tungkulin mo pero hindi mo pa rin ginagawa, sa maraming pagkakataon, nagiging gross po yung violation, gross neglect. Ano naman, Attorney Edwin, yung ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Sinasabi po na kung mayroong batas, kung hindi mo alam yung batas, ito ay hindi dahilan para hindi ka maparusahan doon sa batas. So, wala siyang dapat sisihin, Wala pong ano. kundi sarili niya. Opo, dahil yung pong burden nandun sa tao Kumbaga, kung mayroong batas at hindi mo alam, ang sabi natin sa legal system natin, hindi dahilan yan para ma-excuse ka. Mapaparusahan ka pa rin kung nilabag mo yung batas kahit hindi mo alam. Pwede bang sabihin ni respondent governor na hindi niya alam yung batas? Nasa public service po tayo. So, it is presumed na alam po natin yung batas. Kaya nga sabi ko, ayan ka na naman, naninisi. Sige. Kaya sinasabi ko, ayan ka na naman, Hindi ka natuto. wala ka nang ginawa kung di manisi. Ikaw gumawa ng problema. Hindi tama 2009, pinagsasabihan ka ng taong bayan. Hindi ka nakinig. Dumating yung hindi, binigyan ka ng pagkakataon. Ang pinakikita ni Atty. Abisamis Provincial Environmental Compliance Certificate ang kanyang ini-issue, which is a gross violation of the national law. Hindi ito po pwede na ang local government o ang lalawigan o ang congress o ang governor ang mag-issue ng environmental compliance certificate without passing the PMRB o yung provincial Mining and Regulatory Board, at pagka pumasa ka ron, tsaka lang bibigyan ka lamang ng regional DNR ng ECC, hindi ikaw bilang lalawigan. Kaya nga sinasabi ko, isa lang yan, yung kaso ni Gwen Garcia. Perpetual disqualification. Ito namang governor natin, 205 kaso na pare-parehas. 1 year. 19 na taon na, walang nangyayari. Kasi nga, walang hustisya rito sa atin. Sipin mo, last year, ang sabi, last year, perpetual disqualification for Governor Aurelio Umali and former Governor Charina Umali. Saan ka ba naman nakakita na isinerve sa kanila? Pagkatapos iserve sa kanila, nagpunta sa Court of Appeals.
The Pag fastest. wala pang 3 oras, lumabas yung desisyon ng Court of Appeals. Meron ng temporary restraining order. Yan ang sinasabi ko. Kaya nga, mas maganda yung kanta na sinabi ko kay Sydney. Hindi lang lumaya tayo, magising ka na, Nueva Ecija. Ayan ka na naman. Nambobola ka na naman. Wala kang sinabi kung di manisi ng kapwa. Ano ba yung kanta na yun? Hindi, yung sinabi mo, boss, kanina, bayan ko yun eh. Hindi, yung kantang gusto ko ngayon. Di na natuto. Yun na nga. Hindi matuto eh. Hindi rin matuto tayong Pilipino na tanggapin yung katotohanan. Magpe-Facebook, ipapataw yung sisi sa walang kasalanan. Ako'y wala akong kasalanan sa kanya. Ang kasalanan niya sa taong bayan ng Nueva Ecija. Wala akong kasalanan sa kanya.